Kabanata 2141. Sa daan, nagkalat ang mga bangkay sa lupa. Ito ay isang malagim na tanawin. Maging si James ay nabigla. Hindi niya inaasahan na ang Dark Keep ay walang moral na lipulin ang isang buong lungsod. Mabilis na sumugod si Lelia sa direksyon ng Imperial Palace. Sa loob ng perimeter ng palasyo, mas maraming bangkay ang nagkalat sa sahig. Basang-basa ang sahig sa sariwang dugo. Kinailangan ni Lelia na humakbang sa mga katawan upang umaban. Hindi nagtagal. Pumasok siya sa palasyo. Maraming mga patay na nakabaluti na gwardya ang makikita sa loob ng palasyo. At maliwanag na sila ay namatay sa miserableng pagkamatay. Nagmamadaling pumasok si Lelia, ngunit nakatambak ang mga bangkay sa paligid ng palasyo. At wala siyang mahanap na buhay na tao. Ama, bumagsak siya sa lupa at humagulgol sa kawalan ng pag-asa. Walang ideya si James kung paano siya aliwin. Maya-maya, tinangka ni James na aliwin siya. Hanapin muna natin ang palasyo kung may nakita tayo. Labi ng iyong mga kamag-anak. Posibleng naligtas sila at nahuli sa halip. Sa wakas ay kinalma na ni Lelia ang sarili at nagsimulang maghanap sa mga bantan ng mga bangkay. Makalipas ang mahabang panahon, bumalik siya sa tabi ni James. Tumingin si James sa kanya at nagtanong, "Nahanap mo ba ang alinman sa kanila?" Marahang umiling si Lelia at sinabing, "Hindi, wala akong nakitang katawan ng mga kamag-anak ko. Siguradong nahuli sila ng Dark Keep." Tumango si James at sinabing, "Malaki ang posibilidad na iyon dahil ang pangunahing layunin nila ay makuha ang kayamanan na taglay ng iyong pamilya. Malabong itapon nila ng walang ingat ang iyong mga kamag-anak bago nila ito makuha." Naluluha ang mukha. Tumingin si Lelia kay James at nagmakaawa. "You must help me, sir. Ikaw lang ang makakatulong sa akin ngayon. Hindi ko talaga alam kung ano ang magagawa ko kung wala ka." Nabahala si James habang sumagot. "Ngunit wala akong ideya kung saan ang base ng Dark Keep. Wala rin akong ideya kung saan dinala ng mga taong ito ang iyong ama at mga kamag-anak." "Ako." Saglit na nag-isip si Lelia at sinabing, "May taong nakakaalam kung saan matatagpuan ang base ng Dark Keeps." "WHO?" tanong ni James. Sumagot si Lelia, "The Lord of Liberty City." Tanong ni James, "Anong klaseng tao siya?" Paliwanag ni Lelia, "Ang Liberty City ay namumuno ng maraming bayad sa lupain ng Tabal. Ang tunay na pangalan ng City Lord ay hindi kilala. Ngunit napunta siya sa pamamagitan ng monarchy ni Cloyd Xavier. Isa siya sa pinakamakapangyarihang tao sa lupain ng Tabal. Ang aming pamilya ay dating palakaibigan sa kanya. Kung hahanapin natin siya, dapat ay mas marami pa siyang masasabi sa atin tungkol sa Dark Keep. Kung ganoon ay hindi na tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Umalis na tayo agad." Nag-walk out si James ng mahabang hakbang. Sinundan siya ni Lelia. Iniwan ng dalawa ang Tab Oldham, na naging patay sa lungsod. Lumitaw sila sa labas ng isa pang lungsod 3 araw pagkatapos umalis sa imperyo ng Tabal. Ito ay isang napakalaking lungsod na may abalang trapiko at mataong mga tao. Ilang matengkad na salita ang inukit sa matataas na pader ng lungsod Liberty City. Mahinahong sinabi ni Lelia, "Napakalakas ni Cloyd at kasalukuyang isa sa mga nag-aabang 10 powerhouse sa loob ng Land of Tabal. Ang mga cultivator ng Liberty City ay nagmumula rin sa buong mundo at higit sa lahat ay binubuo ng mga taong hindi tinanggap ng mga lugar. Gayunpaman, binigyan ni Cloyd ng santuwaryo ang mga taong ito sa lungsod. Anuman ang mga aksyon ng isang tao sa labas o kahit na ang isa ay kasalukuyang takas. Paprotektahan ni Cloyd ang sinumang naghahanap ng kanlungan sa Liberty City." Tumango si James. "Ma'am, fair na.
Pumasok ang dalawa sa lungsod. Si It's 12:11 p.m. Si Lelia ay hindi nagpakita ng isang marangal na presensya at nakasuot ng mga simpleng damit bilang karaniwang tao. Madaling nakapasok ang dalawa sa Liberty City at hindi nahirapan sa mga tarangkahan. Kabanata 2142. Kabanata 2142. Nang makapasok sa lungsod, nakahanap ang dalawa ng isang inn na matutuluyan pansamantala. Nakaupo si James sa isang upuan sa loob ng kwarto. Samantala, binuhusan siya ni Lelia ng tsaa. James, kailan tayo pupunta sa City Lord's Mansion para makita si Cloyd? Lelia was at her wits' ends. Lumipas ang maraming araw, ngunit hindi pa rin siya sigurado kung ano ang kalagayan ng kanyang ama at iba pang mga kamag-anak. Gusto niyang matuto ng higit pa tungkol sa Dark Keep at sa kalagayan ng kanyang pamilya. Pupunta tayo pagkatapos kumain. Tumayo si James at lumabas ng pinto. Pumunta siya sa unang palapag ng inn at nag-order ng ilang maliliit na pinggan. Pagkatapos, kumain siya ng maluwag. Umupo si Lelia sa tabi niya ngunit walang ganang kumain. Marami ring tao ang kumakain sa paligid ng lobby ng inn. Narinig ko ang kabisera ng Tabal Empire. Ang Tab Oldham ay nawasak, at milyon-milyong tao ang napatay. Ma'am, nabalitaan ko rin ang pangyayari. Mukhang ang Dark Keep ang may pananagutan dito. Dapat gusto ng Dark Keep ang isa sa mga kayamanan ng Tabal Empire na nagbunsod sa kanila na lipulin si Tab Oldham. Anong uri ng kayamanan ang mag-uudyok sa Dark Keep na kumilos ng ganoon? Ang Dark Keep ay nanatiling tahimik sa loob ng maraming taon. Tinalakay ng mga magsasaka sa inn ang pagbagsak ng Imperyong Tabal. Gayunpaman, nakarinig lamang sila ng mga alingaw tungkol sa pangyayari at hindi nila alam ang tunay na dahilan sa likod nito. Ang alam lang nila ay ang pamilya Thargwyn ay nagtataglay ng isang mahalagang kayamanan. Nang marinig ang kanilang daldalan, lalong nalungkot ang ekspresyon ni Lelia. Tumayo si James at tinapik siya sa balikat para pakalmayan siya. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang lahat. Pupunta kami kaagad sa City Lord's Mansion para makipagkita kay Cloyd at tanungin siya tungkol sa Dark Keep. Ma'am, tumango si Lelia. Umalis ang dalawa sa inn at dumiretso sa City Lord's Mansion. Maraming gwardya ang nakatalaga sa gate ng mansion pagdating nila. Natagpuan ng dalawa ang kanilang mga landas na hinarang kaagad sa pagdating. Sabihin ang iyong mga pangalan, matigas na sabi ng guard. Mabilis na sumagot si Lelia. Ay ako ang prinsesa ng pamilya Thargwyn ng Tabal Empire. Ang mga nauna sa Thargwyn ay ilang beses nang nakipagkita kay Lord Cloyd. Nandito ako para humingi ng audience kasama siya. Hindi napigilan ng mga gwardya na bigyan muli si Lelia matapos marinig na mula siya sa pamilya Thargwyn ng Tabal Empire. Pagkatapos, sumagot ang isa sa mga gwardya. Maghintay po kayo rito. Ire-report ko ang pagbisita mo. Samantala, isang binata ang naupo sa yulunan ng mesa sa main hall ng City Lord's Mansion. Nakasuot siya ng asul na roba at nakahawak sa isang papel na mapaypay. Napatuloy itong pinapalakpak. Ilang araw ang nakalipas. Ang Deputy Master ng Dark Keep, si Saturio, ay pinatay. Umupo ang isang matandang lalaki sa tapat ng lalaking nakasuot ng kulay asul. Ang matandang lalaki ay tumingin sa pagitan ng 70 at 80 taong gulang at nakasuot ng itim na damit. Malungkot ang kanyang ekspresyon habang inihampas ang kanyang mga kamay sa mesa. Dahilan para tumilapon ang alak kung saan-saan. Sinulyapan ng lalaking nakablo ang matanda. Kung hindi ako nagkakamali, narating na ni Saturio ang Immortal Ascension. Isa siya sa pinakamalakas sa lupain ng Tabal. Sinong malakas para talunin siya? Umiling ang matanda. Hindi pa ako sigurado. Ang alam ko lang ay lumabas si Saturio para tugisin at patayin si Lelia. Siya ang may kayamanan ng pamilya.
Ang lalaking nakasuot ng asul na damit ay ang Panginoon ng Liberty City. Ang matandang lalaki ay ang master ng Dark Keep. Ibinaba ni Cloyd ang kanyang paper fan at walang pakialam na sinabi. Siguro, anong uri ng kayamanan ng pamilya ang taglay ng pamilya Thargwin na nag-udyok sa iyo na gumawa ng ganoong kalaking hakbang? Nahirapan ka pa sa paglipol sa buong lungsod. Sumagot ang master ng Dark Keep. Dapat alam mo ang tungkol sa mga pangitain na lumitaw kanina. Tama ba? Natuklasan ko ang ilang mga pahiwatig sa ating mga sinaunang aklat. Ang kayamanan ng pamilya Thargwin ay ipinasamula noong sinaunang panahon. Ang sinumang makakuha nito ay magmamana ng malaking kayamanan. Ang lupain ng Tabal ay isa sa pinakamahinang teritoryo sa mga nakatatak na kaharian. Kapag nabuksan na ang selyo, mabubura na tayo. Gayunpaman, mababago yun kung makuha ko ang aking mga kamay sa kanilang kayamanan ng pamilya. Ang aking lakas ay bubuti ng husto. Ako ay magiging isang walang kapantay na powerhouse na maaaring magsagawa ng durugan ang mga sinaunang pangkat ng Ortodokso mula sa ibang mga sealed realms. Sa sandaling iyon, isang gwardya ang pumasok sa bulwagan at lumuhad sa isang tuhod. Panginoon ko, isang babaeng nag-aangking prinsesa ng Tabal Empire ang nagpakita sa labas. Kabanata 2143. Nang marinig na binisita siya ng prinsesa ng Tabal Empire, gumuhit ang mapaglarong ngiti sa mukha ni Cloyd. Nagulat ang master ng Dark Keep sa anunsyo. Nakangiting sabi niya, I was just about to look for her. Nakakagulat na dumiretso siya sa akin. Ibinaba ni Cloyd ang kanyang papel na pamaypay. Iwinagayway ang kanyang kamay, at sinabing, pakiusap, lumayo sandali, sir. Gusto kong marinig kung ano ang gusto sa akin ng prinsesa ng Tabal Empire. Sige, ang master ng Dark Keep ay nakikita. Tumayo, at lumabas ng main hall. Utos ni Cloyd, imbitahan mo sila sa loob. Naiintindihan. Tumango ang guard at mabilis na lumabas ng main hall. Sandaling naghintay sina James at Lelia sa gate ng City Lord's Mansion bago bumalik ang guard na umalis para ibalita ang kanilang pagbisita. Prinsesa, sa ganitong paraan, pakiusap, dinala ng gwardya sina James at Lelia papasok sa City Lord's Mansion. Matapos makadaan sa isang hallway, pumasok sila sa main hall. Isang payat, binata na may medyo payat na hitsura ang nakaupo sa loob ng main hall. Panginoon, nandito na sila. Sige, na-dismiss ka. Dahan-daw ang kinaway ni Cloyd ang kanyang mga bantay. Tumalikod ang guard at umalis. Tumingin si Lelia kay Cloyd at magalang na sinabi, ako si Lelia mula sa Tabal Empire. Ikinagalak kitang makilala, Lord Cloyd. Si Cloyd ay gumawa ng magiliw na pagkumpas ng kamay at sinabing, maupo ka. Umupo si Lelia sa gilid. At si James naman ay tahimik na umupo sa tabi niya. Tumingin si Cloyd kay Lelia at sinabing, noong nakaraan, nakatagpo ako ng ilang beses sa nauna sa Tabal Empire. Hindi ko inaasahan na mauuna siya sa akin. Ang oras ay malupit at hindi nagpapatawad. Napabuntong hininga si Cloyd. Luhaang mga mata, sinabi ni Lelia, Panginoon ko, isang sakuna ang sinapit ng pamilya Thargwin ng Tabal Empire. Ang mga tao ni Tab Olham ay minassacre. At nabihag ng Dark Keep ang aking pamilya. Ang kanilang kinaroroonan ay kasalukuyang hindi alam. Nauunawaan kong napakaraming kaalaman mo. Kaya naparito ako para magtanong tungkol sa Dark Keep. Nang marinig ito, naging mataimtim ang ekspresyon ni Cloyd. Nabalitaan ko na ang pangyayari. Hindi ko akalain na ang Dark Keep ay napakabaliw na kaya nilang patayin ang isang buong lungsod. Tumingin siya kay Lelia at nagtanong. Nakarinig ako ng mga chismis na si Dark Keep ay naghahanap ng isang pangangailangang kayamanan sa pag-aari ng iyong pamilya. May kasabihan din na ikaw ang nagtataglay nito. Ano ba talaga itong kayamang dala mo?
Ang mungkahi ko ay gagamitin mo ito upang ipagpalat mga miyembro ng iyong pamilya. Ang mga miyembro ng Dark Keep ay walang awa. Ay ito ang Jade Pendant ng pamilya ko. Hindi naman talaga ito kayamanan. Wala akong ideya kung sino ang kumalat ng tsismis tungkol sa Jade Pendant ng aking pamilya bilang isang kinakailangang kayamanan. Sabi ni Lelia, pwede ko bang tingnan? Tumingin si Cloyd kay Lelia at humingi ng permiso. Ako, naguguluhan si Lelia, ngumiti si Cloyd sa kanya. Anong mali? Natatakot ka bang gusto ko rin ang kayamanan ng pamilya mo? Hindi. Agad namang umiling si Lelia. Pumunta siya para humingi ng tulong kay Cloyd at ayaw niyang masaktan siya. Kaya, agad niyang inilabas ang Jade Pendant. Putol ni James nang ibibigay na niya ito kay Cloyd. Maghintay. Biglang nagsalita si James at inagaw sa kanya ang Jade Pendant. James! Ikaw! Tumingin si Lelia kay James na may pagtataka. Hinawakan ni James ang Jade Pendant at sinulyapan si Cloyd. Mahinahong sinabi, nagpunta kami para magtanong tungkol sa Dark Keep at sa lokasyon nito. Kung paano namin inililigtas ang mga bihag ay wala sa iyo. Sa wakas ay sinulyapan ni Cloyd si James. Noong una, akala niya ay si James lang ang walang isip na subordinate ni Lelia. Kabanata 2144. Taliwas sa mga pagpapalagay ni Cloyd. Si James ay hindi isang simpleng tao. Bagamat hindi siya nasisiyahan, hindi niya ito hinahayaang magpakita sa kanyang mukha. Nakangiting tumingin siya kay James at sinabing, Bata, naiintindihan mo ba ang sinasabi mo? May ideya ka ba kung anong uri ng organisasyon ang Dark Keep? Kahit ako mismo ay hindi kumpiyansa na iligtas ko ang pamilya ni Lelia sa kanila. Ipinahihiwatig mo ba na mayroon kang lakas upang iligtas sila? Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni James. Bagamat kakakilala lang ni James kay Cloyd, nalaman niya mula sa paglalarawan sa kanya ni Lelia na paprotektahan niya ang sinumang naghahanap ng masisilungan sa Liberty City. Kahit na nakagawa sila ng mga karumal-dumal na krimen. Ang isang taong gagawa ng ganito ay tiyak na hindi mabuting tao. Bahagyang ngumiti si Cloyd at sinabing, Haha, nabalitaan ko na ang Deputy Master ng Dark Keep ay pinatay habang sinusubukang patayin si Lelia. Baka may kinalaman ito sa iyo. Binata, sinulyapan siya ni James at malamig na sinabi, Hindi ko inaasahan na napakaalam mo. Hindi niya ito itinanggi at sinabing, Tama, ako ang pumatay sa Deputy Master ng Dark Keep na si Saturio. Medyo off-handed na tanong ni Cloyd. Kaya naman laking gulat niya nang kumpirmahin ni James ang kanyang pahayag. Hindi niya maiwasang mapatingin kay James na nagtataka. Naabot na ni Saturio ang ranggo ng Immortal Ascension. Maging si Cloyd, mismo, ay mahihirapang patayin siya. Hindi niya inaasahan na mamamatay si Saturio sa kamay ng binata na nauna sa kanya. Ganyan ba talaga kalakas ang binatang ito? Sinubukan ni Cloyd na suriin ang lakas ni James. Gayunpaman, ang true energy ni James ay nakatago sa isang maliit na reservoir ng enerhiya sa loob ng kanyang meridian. Kaya, hindi maramdaman ni Cloyd ang anumang enerhiya o mahihinuha ang tunay na lakas ni James. Matapos ang maikling pagkabigla, ngumiti siya at sinabing, sa katunayan, maraming mahuhusay na tao sa nakababatang henerasyon ang umiiral. Hindi ko inasahan na may ganito kalakas na tao na lumilitaw sa Earth mula noong wala ako. Ihain ang aming mga bisita ng tsaa. Maya-maya, pumasok sa kwarto ang isang maid na may dalang tsaa. Kinuha ni Lelia ang tasa ng tsaa. Humigop. At sinabi, Lord Cloyd, pakisabi sa amin ang tungkol sa Dark Keep. Bakit ka nagmamadali? Ngumiti si Cloyd at pinanood si James na humigop ng tsaa. Pagkainom pa lang niya, naramdaman ni James na may mali. Ang tsaa ay lubhang nakakalasing. Sa kabutihang palad,
Ito ay hindi masama sa kanya dahil ang kanyang katawan ay nareporma ng demonic lotus. At naging immune sa lason. Arg! Sa pagkakataong iyon, napaungol si Lelia at bumagsak sa sahig. Natamba din si James sa sahig. Tinuro niya si Cloyd at sinabing, nalasan mo ang tsaa. Haha! Tumawa si Cloyd at sinabing, hindi mo ba inaasahan iyon? Biglang may mga yabag na papalapit. At lumitaw ang isang matandang lalaki. Ito ay ang master ng Dark Keep. Bastard! Pinatay mo ang deputy master ko. Gusto kong bayaran mo ang buhay mo. Lumapit ang master ng Dark Keep at tumingin kay James na may galit at uhaw sa dugo na ekspresyon. Lord Cloyd, ikaw. Natigilan si Lelia. Sa sandaling iyon. Ang kanyang mukha ay nabaluktot sa matinding paghihirap dahil ang lason ay kumalat na sa kanyang katawan. Na naging imposible para sa kanya na mapakilos ang kanyang true energy. Halos mawala na siya ng malay dahil sa sakit. Biglang dahan daw ang tumayo si James mula sa sahig. Casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay. At ang makapangyarihang true energy ay natipon sa kanyang palad. Sinipsip ang lason mula sa katawan ni Lelia. Sa wakas ay bumuti ang pakiramdam ni Lelia. Pilit siyang bumangon sa sahig at mabilis na tumakbo para pamwesto sa likuran ni James. Tumingin si Cloyd kay James. At sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Sabi niya, kahanga-hanga, binata, minamaliit kita. Hindi ko akalain na walang epekto sa iyo ang lason na inihanda kong mabuti. Bahagyang ngumiti si James. Hindi ko rin inaasahan na kasabwat mo ang Dark Keep. I was planning to look for the Dark Keep's master. Pero mukhang hindi ko na kailangang dumaan sa effort na iyon dahil nandito na siya. Si James ay walang pakialam na ekspresyon. Ngumisi ang master ng Dark Keep. Be asterisk starred. Pilit ka pa ring umarte kahit na malapit ka nang mamatay. Ha! Kabanata 2145. Ang Dark Keep ay ang pinakamisteryosong organisasyon sa lupain ng Tabal at naitatag ng maraming taon na ang nakararaan. Ang kasalukuyang master ng Dark Keep ay isa rin sa pinakamalakas na tao sa Land of Tabal. Ang pangalan niya ay Miguel Hadacus. At siya ang nakatatandang kapatid ni Saturio. Para sa kanya, kinailangang mamatay ni James dahil sa pagpatay sa kanyang nakababatang kapatid. Hindi niya gustong makipag-usap ng walang kabuluhan sa isang taong papatayin niya. Ang gusto lang niya ay makuha ang kayamanan ng pamilya ng Thargwyn na nasa kamay na ngayon ni James. Sa malungkot na ekspresyon, iniunat ni Miguel ang kanyang kamay at malamig na sinabi, ibigay mo sa akin ang Jade Pendant. At sisiguraduhin kung iiwan ang iyong bangkay sa isang piraso. Ang ugali ni Miguel ay mayabang at mapagmataas. Napatingin si James sa Jade Pendant sa kamay niya. Sa isang pag-iisip mula kay James. Nawala ito at dinala sa Celestial Abode. Kung gusto mo ito, kailangan mong magkaroon ng kunin ito mula sa akin. Ngumiti ng mahina si James. Pagkatapos, lumingon siya kay Lelia sa likuran niya at bumulong. Dapat humanap ka ng pagkakataong umalis kapag kaya mo at hintayin ako sa labas ng lungsod. Pagkatapos kong tapusin ang dalawang ito, hahanapin kita. Magiging pabigat lang kay James si Lelia kung mananatili siya. Matapos tumanggo ng marahan ay tumalikod si Lelia at umalis. Gayunpaman, maraming gwardya ang lumitaw sa labas ng pangunahing bulwagan bago siya makaalis. Hawak ang kanilang mga espada. Hinarangan nila ang daanan ni Lelia, na pinilit na bumalik sa bulwagan. Humalaklak si Cloyd. Sa tingin mo ikaw, kumunat ang noo ni James. Pwede bang umalis pagkatapos pumunta dito? Wala siyang dapat ipag-alala kung mag-isa siyang lumalaban. Hindi man niya kayang talunin ang mga ito. Hindi magiging problema ang pagtakas. Gayunpaman, iba ang sitwasyon sa naruroon si Lelia. Bumalik si Lelia sa tabi ni James. Hinawakan ni James ang kamay niya at bumulong. Huwag kang lumaban.
Magtiwala ka lang sa akin. Tumango siya kahit hindi niya alam ang gagawin ni James. Bigla niyang naramdaman ang malakas na puwersa na nagmumula sa kamay ni James. Pumulupot ito sa kanya at inilapit ang katawan niya dito. Gaya ng bilin ni James. Hindi napigilan ni Lelia ang puwersa. Kaagad pagkatapos, nawala siya sa bulwagan. Sa susunod na sandali, natagpuan niya ang kanyang sarili sa loob ng Celestial Abode. Matapos ihatid si Lelia sa Celestial Abode, tiningnan ni James sina Cloyd at Miguel na may matangkad na ngiti. Nakaugat ang dalawa sa kinatatayuan nila sa gulat. Saan siya nagpunta? Ano ang nangyayari? Paano biglang nawala ang isang buhay na tao? Pareho silang naguguluhan. Gayunpaman, hindi na iyon mahalaga dahil ang pamana ng pamilya Thargwyn ay hindi kay Lelia kundi kay James. Hanggat naroon pa si James, makukuha nila ito. Ibigay mo. Inabot ni Miguel ang kamay niya kay James. Pinayuhan din ni Cloyd. Huwag kang mayabang, binata. Maaaring napatay mo si Saturio, na nakarating sa Immortal Ascension. Ngunit ang Master ng Dark Keep at ako ay nasa third stair ng Immortal Ascension. Kung may sense ka, bilasan mo at iabot mo ang Jade Pendant. Halika at kunin mo kung kaya mo. Napangiti si James. Ang isang kalaban sa ikatlong hagdan ng Immortal Ascension ay walang halaga sa kanya. Kapag na-activate na niya ang Sacrilegious Ascension, madali niyang mapatay ang mga tao sa ikatlong hagdan ng Immortal Ascension. Ang 2 taong nauna sa kanya ay walang kapantay para sa kanya. Dapat may death wish ka. Ngumuso si Miguel. At nagdilim ang kanyang ekspresyon. Isang malakas na puwersa ang nabuo mula sa kanyang malapad na manggas. At ang puwersa ay hamampas kay James na may tunog ng isang tunay na bugzo ng hangin. Alam ni James na hindi siya katugma sa dalawang ito kung hindi niya gagamitin ang Sacrilegious Ascension. Mabilis siyang umiwas at sa isang iglap ay lumitaw sa labas ng main hall. Pagkatapos, tumalon siya sa kanya at agad na tumakas mula sa Liberty City. Ang kanyang intensyon ay hindi tumakas, kundi magtungo sa isang desyerto sa lugar. Ang lungsod ay masikip, at maraming tao ang maaapektuhan kung sumiklab ang away. Ayaw niyang payagan ang mga inosente na mamatay dahil sa kanya. Mabilis siyang tumakas habang mainit ang buntot ni Miguel at Cloyd. Mabilis na kumilos ang dalawa at hindi nagtagal ay naabutan nila si James. Kabanata 2146. Sa isang bulubundukin sa labas ng Liberty City, sumugod si Miguel sa harap ni James at hamarang sa kanyang dinadaanan. Tumalikod si James para tumakas, pero nakabuntot din si Cloyd. Tinabi nila siya, at ang kanyang mga ruta sa pagtakas ay naharang. Nahaharap sa dalawang powerhouse na ito. Pinananatiling cool ni James. Sa huling pagkakataon sasabihin ko na, Moherf ***, ibigay mo ang kayamanan, at iiwan ko ang iyong katawan sa isang piraso. Mapanganib na sabi ni Miguel. Ha! Tumawa si James. Inactivate niya ang Sacrilegious Ascension. At ang makapangyarihang True Energy ay lumabas mula sa kanyang energy reservoir. Nagsanib ang ilang stream ng True Energy. At tumaas ang aura ni James. Pagkatapos, binasag ng kanyang True Energy ang kanyang sariling gulugod. Sa sandaling iyon, ang kapangyarihan ng langit at lupa ay nagsama-sama upang bumuo ng isang bagong gulugod. Humakbang pasulong si James. Dahilan para manginig ang lupa at mga kabundukan sa paligid. Ang mga nakapaligid sa bundok ay hindi nakayanan ang mga pamamaraan at nagsimulang gumuho. Naramdaman ng mga nilalang sa loob ng kabundukan ang nakakatakot na kapangyarihang inilabas ni James at inilikas ang lugar. Ang ilan sa mga mahihina ay maaaring makatakas sa oras. At ang kanilang mga katawan ay napunit sa mga piraso ng nakakatakot na puwersa ng Sacrilegious Ascension. Isang hakbang si James. Pagkatapos, 2 hakbang,
Pagkatapos, 3, sa isang iglap lang, 33 hakbang ang ginawa niya. Nang gawin niya ang huling hakbang, hindi na kinaya ni Cloyd at Miguel ang pressure ng langit at lupa. Halos hindi magkadikit ang kanilang katawan dahil pakiramdam nila ay pilit silang pinapatag ng bigat ng bundok. B*****, mas malakas ka sa inaakala ko. Dumilim ang mukha ni Miguel. Agad niyang ibinuhos ang lahat ng kanyang lakas upang makayanan ang pagdurog. Pagkatapos, sumugod siya sa harap ni James at itinaas ang palad para umatake. Inabot ni James ang kanyang kamay para harangan ang pag-atake. Boom! Ang kanilang mga palad ay nagtama sa isa't isa. At ang napakalaking puwersa ay tumama sa paligid, na nagdulot ng pagbaluktot. Matapos ay activate ang Sacrilegious Ascension. Dumobol ang lakas ni James. Sa lakas, nalampasan ni James si Miguel. Kumpara kay James na napaatras lang ng ilang hakbang. Natangay si Miguel ng malakas na puwersa. Papatayin muna kita. Matapos harangin ni James ang atake ni Miguel. Nilingan niya si Cloyd. Si Miguel ang master ng Dark Keep at nahuli niya ang mga kamag-anak ni Lelia. Kaya, may halaga pa rin sa buhay sa kanya. Gayunpaman, iba ito para kay Cloyd. Ang Primordial Dragon Blade ay lumitaw sa kamay ni James. Kamandat ang katawan ni James at muling lumitaw sa harap ni Cloyd. Sa pagtaas ng lakas, napabuti rin ang bilis ni James. Siya ay napakabilis. At ang kanyang mga pag-atake ng espada ay kasing bilis din ng kidlat. Sa kabila ng pagiging nasa ikatlong hagdan ng Immortal Ascension, si Cloyd, hindi makapag-react ng mabilis para ipagtanggol ang sarili. Matapos makita ni Cloyd ang pagkislap ng swordlight sa kanyang harapan. Ang kanyang leeg ay nahati sa dalawa. Nakita niya ang kanyang sarili na naglalakbay sa himpapawid ng ilang sandali. Ilang segundo pa ay bumagsak ang ulo niya sa lupa. Isa sa mga pinakamakapangyarihang tao sa lupain ni Tabal ang sumalubong sa kanyang pagkamatay ng napakalungkot. Pinagmamasdan ito ni Miguel sa malayo. At namutla ang mukha niya sa takot. Natigilan siya sa hindi makapaniwala. Ang lakas ni Cloyd ay kapantay niya. Kahit na medyo mahina si Cloyd, ang pagkakaiba ay halos balewala. Gayunpaman, napakadali niyang pinatay ni James. Sa sandaling iyon, natakot si Miguel sa kanyang katinuan. Sumagi sa isip niya ang ideyang tumakas. Wala na siyang pakialam sa kayamanan at sinubukang takbuhin ito. Sa tingin mo makakatakas ka? Senggal ni James kay Miguel. Pinaganya niya ang Sacrilegious Ascension at mabilis na tinipon ang kapangyarihan ng langit at lupa. Naramdaman ni Miguel ang hindi nakikitang presyo na dumudurog sa kanya habang siya ay tumatakas. Parang may nakatapak sa kanya. Bigla siyang bumagsak mula sa langit. Boom! Ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa at nabaon sa mga guho. Hindi na siya makabangon ulit. Haha! Tumawa ng malakas si James. Ang Sacrilegious Ascension ay napakalakas. Kahit na siya ay mas mahina. Nagawa niyang ganap na duminahin ang mga kalaban sa mas mataas na ranggo pagkatapos niyang ihagis ang Sacrilegious Ascension. Kabanata 2147. Pakiramdam ni Miguel ay napisil sa lakas at nahulog mula sa langit. Bumagsak sa mga guho sa ibaba niya. Bumaba si James mula sa langit at tuloy-tuloy na dumapo sa isang bato. Isang matandang lalaki na puno ng dugo ang gumapang palabas mula sa mga guho sa kanyang harapan. Si Miguel iyon. Ang Sacrilegious Ascension ay talagang kakilakilabot. Maaaring durugan ni James ang lahat ng kanyang mga kalaban sa kapangyarihan ng langit at lupa. Bagamat si Miguel ay nasa pangatlong hagdan ng Immortal Ascension, hindi niya napigilan ang puwersa at nagtamo ng mga pinsala. Pinandilatan niya si James habang pilit na bumangon. At galit na umungol. Hacker, gusto kitang patayin. Bigla niyang pinalabas ang kanyang sikretong sining.
At lalong lumakas ang kanyang aura. Siya ay nasa ikatlong hagdan ng Immortal Ascension ngunit maaaring puwersahang itaas ang kanyang ranggo sa ika-4 na hagdan ng Immortal Ascension. Lalong lumaki ang aura niya. Mamatay. Sigaw ni Miguel na may galit na galit. Isang mahabang espada ang lumitaw sa kanyang kamay. At isang sword energy ang sumugod kay James. Kumurap-kurap ang katawan ni James. At muling lumitaw sa di kalayuan. Na matagumpay na nakaiwas sa pag-atake. Bang! Nagdilim ang paligid. At nanginginig ang pag-atake ng espada ay pinakawalan. Sinira ng napakalaking puwersa ang nakapaligid sa lugar. Na naging sanhi ng pagsabog ng mga bato sa alikabok at ang mga puno ay naging mga splints. Siya ay naging mas malakas. Lumitaw sa di kalayuan si James at mahinang ngumiti. Matapos makaligtaan ang kanyang unang pag-atake, itinaas ni Miguel ang kanyang mahabang espada at naglunsad ng ilang mabangis na pag-atake ng sunod-sunod. Ang kanyang bilis ay naging mas mabilis pagkatapos ng puwersahang pagtaas ng kanyang ranggo. Nagtanggol si James laban sa mga pag-atake. Nagsagupaan ang kanilang sword energies. At hindi mabilang na sword lights ang sumambulat. Dumagundong. Ang paligid ay patuloy na nawasak. Pagkaraan ng ilang sandali na lumaban, mas naunawaan ni James ang kanyang sariling lakas. Sa pag-activate ng Sacrilegious Ascension, ang kanyang lakas ay mas mataas kaysa sa ika-4 na hagdan ng Immortal Ascension. Iyon ay sinabi, hindi siya magiging katapat ng isang tao sa Immortal Ascension's 5th stair. Nagcast si Miguel ng isang lihim na sining para sa pilitang taasan ang kanyang ranggo. Sa kasamaang palad, ang kanyang pinahusay na estado ay unti-unting hamina pagkatapos ng ilang sandali dahil ito ay medyo mahinang lihim na sining. Nang makuha ang isang pagkakataon, iniunat ni James ang kanyang palad. At isang mapangwasak na enerhiya ng palad ang dumaan. Nagpatamba kay Miguel. Dumura si Miguel ng isang subo ng dugo at bumagsak sa lupa. Hindi na makabangon muli, lumapit si James, at tumingin kay Miguel, na halos wala ng buhay. Bahagyang ngumiti siya at agad na tinapik ang acupoints ni Miguel para selyuhan ang kanyang cultivation base. Matapos mapasuko si Miguel, itinaboy niya ang Sacrilegious Ascension. Humiga siya ng mahina sa lupa at pinakilos ang demonic energy sa kanyang katawan para ayusin ang kanyang mga sugat. Bagamat ipinagmamalaki ng Sacrilegious Ascension ang napakalaking lakas, may kahihinatnan ang paggamit nito. Sa loob ng ilang panahon, nanghihina si James. Kung ang isang malakas na kaaway ay lumitaw ngayon, siya ay mapapahamak. Sa kabutihang palad, napatay na niya si Cloyd. At walang ibang mga kaaway sa paligid. Makalipas ang kalahating oras, ganap na gumaling si James. Tumayo siya mula sa lupa at ngumiti sa hindi makakilos na si Miguel. Pagkatapos, sinabi niya, mamatay ka na sana ngayon kung hindi dahil pinipigilan mong bihag ang mga Targuin sa Dark Keep. Malamig na sanggal ni Miguel. Hindi siya pinansin ni James. Pagkatapos, ini-teleport niya si Lelia palabas ng Celestial Abode. Nang makita niya si Miguel na nakahandusay sa lupa, nagulat ang kanyang magandang mukha. Si Miguel ang master ng Dark Keep at ang kanyang lakas ay kilala sa lupain ng Tabal. Paano siya natalo ng ganoon kadali? Nang maalala na si James ang nagmamay-ari ng Celestial Abode, mabilis niyang inalis ang kanyang mga pagdududa. Noong siya ay dinala sa Celestial Abode dati, siya ay tulala. Hindi niya inaasahan na si James ay magkakaroon ng ganoong supranatural na kayamanan. Napatingin si James kay Lelia na natigilan at nakangiting sinabi, Princess Lelia, nasuko ko na ang Dark Keep's Master. Kung mayroon kang anumang tanong, itanong mo sa kanya. Natauhan si Lelia. Kumulos sa galit ang kanyang puso habang iniisip ang mga pinatay na mamamayan ng Tab Olham. Binunot niya ang kanyang espada at idiniin sa leeg ni Miguel. Sumisingit ng galit.
Nasaan ang aking mga magulang? Kapatid, at iba pang mga kamag-anak? Kung papatayin mo ako, gawin mo lang. Bakit mag-aaksaya ng oras sa mga kalokohan? Matapos matalo, si Miguel ay nagbitiw sa kanyang kapalaran. Magiging matigas ang ulo mo tungkol dito. Isang mapang-akit na ngiti ang sumili sa mukha ni James nang lumabas sa kanyang katawan ang malakas na demonic energy. Ang black energy ay umagos mula kay James at bumuo ng isang itim na lotus. Sa sandaling lumitaw ang itim na lotus. Naramdaman ni Miguel ang mapang-apang aura nito at ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng malakas. Kabanata 2148. Idemonyo ka. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. At puno ng gulat ang mukha. Kalmadong sabi ni James. It doesn't matter what I am. Binibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kapag hindi ka sumagot, ipapadamo ko sa iyo ang buong lakas ng aking galit. Lumabas ang demonic energy mula sa itim na lotus at nilamon si Miguel. Napailing si Miguel sa kaibuturan. Alam niyang mamamatay siya kapag tumanggi siyang magsalita. Kinilabutan siya, nahaharap sa kamatayan. Nagsimula ang kanyang survival instincts. Huwag mo akong papatayin. Sasagutin ko ang mga tanong mo. Noon lamang binawi ni James ang demonic lotus. Binigyan din ni Lelia si James ng nagdududang tingin. Alam niya ang tungkol sa mga demonyo mula sa mga alamat na narinig niya. Hindi niya inaasahan na ang isang tao mula sa Earth ay magkakaroon ng ganoong nakakatakot na demonic energy. Gayunpaman, wala siyang pakialam sa puntong ito. Wala siyang pakialam kung nakikipagkapatiran siya sa demonyo hanggat ito ay ginagamot sa kanyang pamilya na maligtas. Pagbabanta ni Lelia, mabilis na sumagot si Miguel. Ligtas at maayos ang mga miyembro ng iyong pamilya sa base ng Dark Keep. Wala kaming pinatay ni isa sa kanila. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni James. Akayin ang daan. Nanginginig na tumayo si Miguel mula sa lupa at sinabing, ang base ng Dark Keep ay nasa pinakamalalim na rehiyon ng Soul Beast Mountain Range. Lumingon si Lelia kay James at nagsusumamo. Pumunta tayo sa Soul Beast Mountain Range sa lalong madaling panahon. James. Ma'am. Tumango si James. Pagkatapos, umalis si James sa lugar kasama si Lelia kasama si Miguel. Makalipas ang 3 araw, pumasok sina James at Lelia sa Soul Beast Mountain Range kasama ang patnubay ni Miguel. Ang Soul Beast Mountain Range ay nasa loob ng lupain ng tabal at puno ng metatayog na bundok na konektado sa isa't isa. Ito ay tumingin kahanga-hanga mula sa malayo. Pagkatapos nilang tumungo sa kabundukan, nakarating sila sa base ng Dark Keep. Sa pangunguna ni Miguel, madaling nakapasok ang dalawa sa base. Matapos makapasok sa pangunahing bulwagan ng Dark Keep, iniutos ni Miguel, dalhin dito ang mga miyembro ng pamilya Targuin. Naiintindihan. Agad na umalis ang mga bantay ng Dark Keep. Hindi nagtagal. Daan-daang tao ang dinala sa bulwagan. Ang mga taong ito ay ang mga miyembro ng pamilya ng Targuin. Ama. Nanginginig sa tuwa ang katawan ni Lelia matapos makita ang kanyang pamilya. Nagmamadali siyang lumapit sa isang medyo may edad na lalaki. Nakasuot ng puting damit ang nasa katanghaliang gulang na may dumi. Sa sandaling iyon, halos hindi siya mukhang Panginoon ng isang bansa. Lelia, laking gulat ni Zoe Targuin nang makita si Lelia. With a disappointed expression, bumantong hininga siya, nakikita ko. Kahit hindi ka nakatakas, ang aming pamilya ay dapat na nakatadhana na mapahamak. Pare, ayos na ang lahat. Pwede na tayong umalis. Masayang umiyak si Lelia. Anong ibig mong sabihin? Nagulat si Zoe. Lumapit si James at sinabing, Princess Lelia, umalis ka muna kasama ang iyong pamilya. Pare, alis na tayo. Iginiya ni Lelia si Zoe palayo. Ang pamilya Targuin ay umalis sa base ng Dark Keep sa isang estado ng pagkalito.
Nagsusumamong tumingin si Miguel kay James sa pangunahing bulwagan at sinabi, "Dahil pinalaya ko na ang lahat, hindi mo ba naisip na dapat mong tanggalin ang aking mga acupoints at iligtas ang aking buhay?" Sinaman siya ng tingin ni James. Pagkasalubong ng kanyang tingin, lumuhod si Miguel sa lupa sa takot. "Handa akong pagsilbihan ka, sir. Isinusumpa kong susukwan at susundin kita sa natitirang bahagi ng aking buhay." Kabanata 2149. Mabilis na umalis si Lelie kasama ang kanyang pamilya. Hindi nagtagal at naglagay sila ng distansya sa pagitan nila at ng Soul Beast Mountain Range, kung saan matatagpuan ang base ng Dark Keep. Napaluha si Lelie sa tuwa pagkaalis nila sa bulubundukin. "Sobrang saya ko na ayos ka na, Padre. Buti na lang walang nangyari sa'yo. Ang buong Tab Olham ay brutal na minasacre. Akala ko ikaw." Sobrang iniisip ang lahat ng naranasan niya. Nagsimulang umiyak si Lelia. Si Lelia ay isang prinsesa na lumaki sa royalty at hindi pa nahuli noon. Ang kanyang pinipigilang emosyon ay sumambulat nang maalala niya ang kanyang mga escort guard na sunod-sunod na isinakripisyo ang kanilang sarili para sa kanya, na nakatambay sa mga pool ng dugo habang siya ay tumakas. "Lelia," niyakap siya ni Zoe sa kanyang mga bisig at marahan siyang inaliw. "Marami kang pinagdaanan. Anong nangyayari? Lelia, paano mo kami nailabas sa Dark Keep? Ibinigay mo ba sa Dark Keep ang Jade Pendant ng pamilya natin?" Pinalibutan siya ng ilan pang miyembro ng pamilya niya. Noon lang nagsimulang ipaliwanag ni Lelia ang lahat ng nangyari hanggang sa puntong ito. Sinabi niya sa kanila ng detalyado kung paano siya iniligtas ni James habang siya ay tinutugis, kung paano sila nagtungo sa Tab Olham, at sa wakas ay napunta sa Liberty City. Matapos marinig ang kanyang kwento, ang mga Thargwyn ay nawalan ng salita. Nagtataka, nagtanong si Zoe, kailan lumitaw ang isang makapangyarihang binata sa lupain ng Tabal. Paliwanag ni Lelia, "Pare, hindi siya magsasaka mula sa lupain ng Tabal. Siya ay nagmula sa kabila ng ating mundo. Mula sa Earth, pumunta siya sa lupain ng Tabal upang maghanap ng mga panestos na pagkain dahil ang Earth ay dumaranas ng mga natural na sakuna." Nakita ko. Biglang natauhan si Zoe. Sa sandaling iyon, isang nakakabinging pagsabog ang tumunog sa malayong bundok, na naging sanhi ng pagyanig ng lupa na parang dumating na ang katapusan ng mundo. Maya-maya, may lumitaw na lalaki. Ito ay walang iba kundi si James. Sumugod si James at bumaba mula sa langit. Mariing bumagsak sa lupa. "James!" Lumakad ng ilang hakbang si Lelia. Maingat na itinuring ng mga miyembro ng kanyang pamilya si James. Nalaman nila kay Lelia na siya ay isang makapangyarihang tao na wala sa kanilang mundo. Kahit na ang isang powerhouse na tulad ng Master ng Dark Keep ay walang pagkakataon laban sa kanya. Nakangiting lumapit si James at sinabing, "I've destroyed the Dark Keep. Mula ngayon, wala na ang Dark Keep sa lupain ng Tabal." "Salamat, sir." Lumapit si Zoe na may pasasalamat ng ngiti at sinabing, "Mapahamak na sana ang pamilya ko kung hindi dahil sa tulong mo, Mr. Hayden." Bahagyang iwingayway ni James ang kanyang kamay at sinabing, "Ginagawa ko rin ito para sa sarili ko. Iniligtas ko ang pamilya mo kapalit ng pagkain. Ngayong nawasak na ang Dark Keep, kailan ko kaya makokolekta ang pagkain?" Sagot agad ni Zoe, "Hindi naman kailangang magmadali. Pagkatapos nating bumalik sa Tab Olham at kumpunihin ang lungsod, uutusan ko kaagad ang aking mga tao na magtipon ng mga pagkain mula sa buong bansa para sa iyo." "James, nasaan ang Jade Pendant ko?" Umaasang tumingin si Lelia kay James. Natigilan si James. Nasa kanya nga ang Jade Pendant at dapat ibalik ito kay Lelia noon pa man. Gayunpaman, gusto niya ito para sa kanyang sarili at hindi ibinalik sa kanya.
Akala niya ay nakalimutan na niya ito sa ngayon at hindi niya inaasahan na sasabihin niya ito. 1/3. Matapos ang isang maikling pagkabigla, inilabas niya ang palawit ng Thargon's Heirloom Jade mula sa Celestial Abode at ibinalik ito kay Lelia. Eto na, iniingatan ko itong ligtas para sa iyo. Salamat. Matapos ibalik ang Jade Pendant, nagliwanag sa pasasalamat ang magandang mukha ni Lelia. Tahimik lang si James. Bagamat gusto niya ang Jade Pendant, hindi ito nararapat sa kanya at kabilang sa pamilya Thargwyn. Bumalik muna tayo, sabi ni Zoe. Sige, tumango si James. May kumpiyansa na umalis sa bundok ang grupo. Kabanata 2150. Makalipas ang ilang araw, nakarating sila sa Tab Olham. Ang dating mataong Tab Olham ay isa na ngayong patay na lungsod. Ang mga tambak na bangkay ay itinambak sa paligid ng lungsod. Umaagos ang dugo sa mga lansangan. At umaamoy ito ng nakakatakot na amoy. Pagkabalik ni Zoe, nagpadala kaagad siya ng mga sundalo mula sa mga kalapit na lungsod upang linisin ang lungsod. Sa loob lamang ng ilang araw, naayos ng husto si Tab Olham. Dahil ang pamilya Thargwyn ay maraming bagay na dapat hawakan. Pansamantalang hindi sila nakapaghanda ng mga rasyon para kay James. Sa oras na iyon, pansamantalang nanatili sa kanila ni James. Ang kanyang pananatili ay tumagal ng kalahating buwan. Makalipas ang kalahating buwan, muling itinayo ang Tab Olham at dahan-daang nanambalik ang operasyon. Nakaupo si James sa independenteng patio sa likod ng Imperial Palace ni Tab Olham. Hinigop niya ang Empyrean spiritual energy at ginamit niya ito sa paglilinaw. James! Isang mahinang boses ang narinig mula sa labas ng pinto. Itinulak ang pinto. Isang magandang babae na may katangi tanging katangian at napakagandang figure ang pumasok sa silid na nakasuot ng napakagandang damit at koro ng bulaklak. Na may matamis na ngiti sa kanyang mukha. Tinawag niyang muli, James! Huminto si James sa paglilinang at tumingin kay Lelia, na pumasok sa silid. Tumango siya at sumagot, Hi! Lumapit si Lelia at umupo sa isang upuan sa bakuran. Nakangiting sabi niya, naglabas na ng utos si tatay para sa mga pagkain na tipunin mula sa buong bansa. Kung ang lahat ay magiging maayos at walang hiccups, ang pagkain ay darating sa Tab Olham sa loob ng isang buwan. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si James. Matapos makuha ang mga rasyon, maaari siyang bumalik sa Earth. Sa lahat ng oras, hindi siya sigurado kung may mga problema na lumitaw o kung ang inaakalang magandang kapalaran ay nangyari sa lupa. Siya nga pala, may gustong sabihin si Lelia ngunit nilunok niya ang kanyang mga salita. At namula ang kanyang mukha. Tumingin si James sa kanya at nagtanong, anong meron? Pagkatapos ng ilang maikling pag-aalinlangan, sinabi niya, gustong makita ka ni tatay sa pangunahing bulwagan ng palasyo ngayon din. Bahagyang tumango si James at sinabing, sige, fair na, manguna ka na, sa ganitong paraan, pakiusap. Sumenya si Lelia sa kanya at tumalikod na para umalis. Sumunod naman si James sa likod niya. Matapos dumaan sa likod bahay, nakarating sila sa pangunahing bulwagan ng palasyo, na nasa harapan ng bakuran. Pagdating nila, marami na ang nagkukumpulan sa main hall. Karamihan sa kanila ay miyembro ng pamilya Thargwyn. Nakaupo sa yulunan ng mesa ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng damit na may berda ng dragon. Siya ay puno ng pambihirang karisma. Ang isang ordinaryong tao ay kailangang lumuhad sa harapan ng emperador. Gayunpaman, si James ay isa ring emperador, at isang malakas na tanghali. Kaya naman, nakipagkayam lang siya sa kanyang mga kamao nang makita ang emperador ng Tabal Empire. Nakangiting eniaya ni Zoe, please be seated. Maya-maya, may isang katulong ang nagdala ng upuan sa kanya. Umupo si James, nakaupo sa yulunan ng mesa.
Masayang sinabi ni Zoe. Mr. Hayden, nagpapasalamat talaga ako sa pagtulong sa amin. Kung hindi mo kami iniligtas, ang aming pamilya ay nakatagpo ng hindi magandang kapalaran. Upang ipahayag ang aming pasasalamat sa iyong Nagel iligtas buhay na biyaya, nagpasya akong ipakasal sa iyo si Lelia. Ha! Walang kwenta si James. Sa loob ng main hall, ibinaba ni Lelia ang namumula niyang mukha at nahihiyang tumingin kay James. Nakangiting sabi ni Zoe, nagdesisyon na rin ang pamilya namin na ipagkaloob sa kanya ang heirloom ng pamilya namin. Ang jade pendant. Bilang Dote, bagamat hindi natin alam ang eksaktong paggana ng palawit na ito ng jade. Tiyak na ito ay isang mahusay na kayamanan. Bukod dito, bibigyan ka ng akses sa aming mga ninuno na lupain upang maghanap ng kayamanan pagkatapos ng pakasalan si Lelia. Bagamat gusto talaga ni James ang burial jade, ayaw niyang makuha ito sa pamamagitan ng kasal. Tumayo siya at humihingi ng tawad. Kamahalan, pasensya na po, may asawa na ako at hindi ko kayang kunin si Lelia bilang asawa ko. Nakita ko, mukhang disappointed si Zoe. Pagkatapos, nakangiting sinabi ni James, gayunpaman, interesado ako sa jade pendant at lupaing ninuno ng mga Targuin. Kung pipilitin mong bayaran ako, ikalulugod kong tanggapin ang jade pendant at tuklasin ang iyong lupang ninuno. Kabanata 2151. Talagang interesado si James sa burial jade. Dahil dinala ni Zoe ang paksa, ipinahayag ni James ang kanyang interes sa jade pendant. Tungkol naman sa lupaing ninuno ng mga Targuin. Alam ni James na ang mga Targuin ay kilala sa mga nauna sa pamilya na minsang bumubuo sa pinakadakilang angkan sa isang tiyak na panahon ng kasaysayan. Kaya, ang lupaing ninuno ng mga Targuin ay walang alinlangan na isang pambihirang lokasyon. Napukaw nito ang kanyang interes at naintriga si James na makita ito. Sandaling nag-alinlangan si Zoe matapos sabihin ni James ang kanyang pagtanggi na pakasalan si Lelia. Ang jade pendant ay ang kanilang family heirloom. At tumanggi silang ibigay ito kahit na sa halaga ng kanilang buong lungsod. Kaya imposibleng ibigay na lang ito kay James. Bagamat nailigtas nga ni James ang kanilang pamilya, ayaw itong ibigay ni Zoe kay James bilang simpleng regalo ng pasasalamat. Ipapamana lang niya ito kay James sa anyo ng Dote. Ginoo, si Hayden, ang jade pendant ay ipinasa ng mga ninuno ng aming pamilya at napakasentimental na bagay sa aming pamilya. Maaari lamang namin itong ailay sa iyo sa anyo ng isang Dote. Patawarin mo ako, si Zoe ay nauna sa kanyang mga reserbasyon. Kailangang pakasalan ni James si Lelia kung gusto niya ang jade pendant. Nadismaya, sabi ni James, kung ganoon ang kaso, pagkatapos ay kalimutan na ito. Bakas din sa mukha ni Lelia ang pagkadismaya. Pabor siya na pakasalan si James pero ayaw niyang ipilit ang isyu dahil may asawa na ito. Nakaupo sa yulunan ng mesa. Tinawag ni Zoe, Lelia. Tumango si Lelia at sumagot. Yes, Father. Utos ni Zoe. Dahil interesado si Mr. Hayden sa lupang ninuno ng aming pamilya. Dapat mo siyang dalhin doon bukas. Naiintindihan. Tumango si Lelia. Sige. Na-dismiss lahat. Tumayo si Zoe at naunang lumabas ng main hall. Sunod-sunod ding umalis ang iba pang miyembro ng pamilya Targuin. Inakay ni Lelia si James pabalik sa likod bahay ng palasyo. Sa likod bahay, sinabi ni Lelia na may matamis na ngiti. Hindi mo kailangang seryosohin, James. Nasira man ang plano ng tatay ko na pakasalan tayo. Hindi mo kailangang mabigatan o ma-pressure. Ngumiti si James at sumagot. I should be apologizing to you instead. Ikinalulungkot ko na tinanggihan ko sa publiko ang kasal at napahiya ka. Nakangiting nahihiyang sagot ni Lelia. Biglang may naalala si James at nagtanong. Nga pala, anong uri ng lugar ang lupaing ninuno ng mga Targuin? Paliwanag ni Lelia.
Dito nakatira ang pamilya namin noon pa man. Ang ating mga ninuno ay nanirahan doon sa mga henerasyon. 1,000 taon na lang ang nakalipas nang umalis tayo sa lupang ninuno. Oh, may kakaiba ba sa lupaing ninuno ng pamilya mo? Tanong ni James. Umiling si Lelia at sinabing, I'm not very sure about that. Gayunpaman, mayroong isang tsismis na ipinasa tungkol sa isang napakalakas na ninuno na umiral sa aming pamilya. Iniwan daw niya ang kanyang legacy sa lupaing iyon. Maraming taon na ang lumipas. Ngunit walang nakahukay ng pamana na ito. Ang bawat miyembro ng pamilya ay binibigyan ng pahintulot na bumisita sa lupaing ninuno kapag sila ay nasa hustong gulang upang subukan ang kanilang kapalaran na hanapin ang pamana na ito. Maikling ipinaliwanag ni Lelia ang lupaing ninuno ng kanyang pamilya. Bagamat hindi niya gaanong alam ang tungkol sa kasaysayan ng kanilang pamilya. Alam niyang mayroon silang makapangyarihang ninuno. Naintriga si James sa lupaing ninuno ng mga Targuin matapos itong madaling malaman. Inilabas ni Lelia ang jade pendant at tiningnan ito. At sinabing, gusto ko sanang ibigay ito sa iyo. Pero sabi ng tatay ko, ito ay pamana ng pamilya namin. Kaya hindi ko ito basta-basta maibibigay. Magiliw na ikanaway ni James ang kanyang kamay at sinabing, na-curious lang ako dito. Hindi naman sa gusto ko talaga. Dagdag pa, maaaring hindi ito maging kapaki-pakinabang sa akin. Walang isip na tumingin si Lelia kay Beryl Jade. May pagdududa sa kanyang magandang mukha. Sinabi niya, hindi ko alam kung anong sikreto ang taglay ng jade pendant na ito. Tiningnan ito ni James. At pagkatapos ay may pumasok sa isip niya. Iminungkahi niya, marahil ito ay may kinalaman sa lupaing ninuno ng iyong pamilya. Siguro, iniligpit ni Lelia ang jade pendant at hindi na ito pinag-isipan pa. Sigaw mo magpahinga ka ng mabuti para sa gabi. Ihahatid na kita bukas. Sige, tumango si James. Kabanata 2152. Tumalikod na si Lelia at umalis. Si James ay nagtanim sa loob ng buong araw. Hindi nagtagal, sumapit ang gabi. Umupo si James sa looban at tulala na nakatingin sa mabituing gabi. Pagtingin sa langit na may bituin. Pakiramdam niya ay napakaliit. Hindi niya alam kung ano ang nasa kabilang panig ng mabituing kalangitan na ito o kung gaano pa karami ang mga sikreto nito. Mayroon bang limitasyon sa mabituing kalangitan na ito? Habang iniisip niya iyon, lumipas ang gabi. Si Lelia ay nagpakita ng kinabukasan ng umaga sa looban. Nakasuot siya ng napakarilag na damit at napakaganda gaya ng dati, na nagpapakita ng marangal na pang-akit. James! Tawag sa kanya ng maangin at matamis nitong boses. Tumango si James at sumagot. Ma'am, fair na, dadalhin kita sa ating ancestral land. Sige, interesado si James sa lupaing ninuno ng mga Targuin at gusto niyang makita kung nag-iwan na ng mana ang isang makapangyarihang ninuno ng Targuin. Sabay na lumabas ng palasyo ang dalawa. Nakaupo ang dalawa sa isang beast carriage na nakakabit sa isang lumilipad na nilalang. Pagkasakay sa karwahe, nagsimulang gumalaw ang nilalang. Inilayo sila kay Tab Olham. Paliwanag ni Lelia habang naglalakbay sila sa loob ng karwahe. Ang lupaing ninuno ng aking pamilya ay matatagpuan sa isang lugar na tinatawag na Endless Sea sa loob ng lupain ng Tabal. Kakailanganin nating maglakbay sa Endless Sea para marating ang isang rehiyon na binabantayan ng mga malalakas na pormasayon. Ang mga miyembro lamang ng aming pamilya ay maaaring dumaan sa pagbuo. Kahit na ang mga top-tier elite fighter ay hindi makadaan sa formation at may lockout sa lugar. Ma'am, tumango si James. Hindi siya nagulat. Binanggit sa kanya ng Celestial Abode Spirit Tool na ang ninuno ng mga Targuin ay dating nasa tuktok ng mundo sa isang tiyak na panahon ng kasaysayan. Ano ang ibig sabihin ng pagtayo sa tuktok ng mundo? Tiyak na mayroon siyang lakas na lampas sa imahinasyon ni James at naabot niya ang isang hindi maarak na kaharian.
Ang gayong makapangyarihang tao ay naiwan sa lupaing ninuno. Kaya tiyak na ito ay isang kahanga-hangang lugar na protektado ng mga porma sayon. Pagkaalis sa imperyo ng Tabal, mabilis na lumipad ang karwahe ng hayop. Ang rutang ito ang direksyon na tinakasan ni Lelia noong huling pagkakataon. Habang hinahabol, binalak niyang tumakas sa lupang ninuno. Hanggat nakapasok siya sa lupang ninuno, ligtas siya. Sa kasamaang palad, naabutan ng kanyang mga kaaway bago niya marating ang kanyang balak na destinasyon. Matapos lumipad ng ilang araw, pumasok ang beast carriage sa bulubundukin. Pagkatapos, naglakbay pa sila ng 2 araw sa mga bundok at sa wakas ay nakarating sila sa isang karagatan. Nakaupo sa loob ng beast carriage. Sinabi ni Lelia, nakarating na tayo sa Endless Sea. James, maaabot natin ang lupang ninuno ng ating pamilya sa isang araw pa. Ma'am, bahagyang tumanggo si James. Ang karwahe ng hayop ay lumipad sa ibabaw ng dagat. Matapos lumipad ng isang araw, isang bagyo ang bumalot sa kahabaan ng karagatan sa unahan nila. Isang malakas na bagyo ng hangin ang hamampas sa kalangitan. Maging si James ay nakaramdam ng takot at kawalan ng magawa sa mga sandaling iyon. Punit-punit na sana ang katawan niya kung naabutan siya ng bagyo. James, ito ang unang checkpoint na makapasok sa ancestral land ng aming pamilya. Ang bagyong ito ay palaging pinuprotektahan ng aming pamilya. Mayroong isang salitang tsismis sa aming pamilya na kahit na ang isang sage ay hindi kaya ng puwersahang lampasan ang bagyong ito. Paliwanag ni Lelia, nang marinig ito, nagulat si James. Kahit ang isang sage ay hindi makakadaan. Sa pagkakaalam niya, iilan lamang sa mga nauna sa sealed realm ang nakaabot sa sage rank. Gayunpaman, ito ay gumawa ng maraming kahulugan dahil ang hindi magagapi na ninuno ng Tharguin ay malamang na nag-set up ng pagbuo. Ngumiti si Lelia at sinabing, ang bagyong ito ay hindi nakakaapekto sa ating pamilya. Ang dugo ng aming pamilya ay sa amin na dumaan ng hindi nasaktan. Tumingin siya kay James at muling sinabi, ikaw ang unang tagalabas na bumisita sa ating lupaing ninuno mula noong unang panahon. Kabanata 2153. Si James ang magiging unang tagalabas na bumisita sa lupaing ninuno ng Thargain mula noong unang panahon. Lumipat lamang ang pamilya Tharguin sa lupaing ninuno 1,000 taon na ang nakalilipas. Bago noon, sila ay nanirahan sa lupaing ninuno at nakahiwalay sa labas ng mundo. Ang karwahe ng hayop ay malapit sa bagyo. Kahit medyo malayo pa sila. Dahil sa lakas ng bagyo, bumili ng tibok ng puso ni James. Bumaba si Lelia sa karwahe ng hayop at tumingin sa bagyo sa ibabaw ng dagat. Kinagat niya ang kanyang daliri. At tumulo ang isang patak ng dugo. Inilipat niya ang patak ng dugo patungo sa bagyo sa kanilang harapan. Sa sandaling iyon, isang kakaibang kababalaghan ang nangyari. Ang dugo ay nasipsip sa bagyo at biglang huminto ang magulong unos, na nagbigay daan sa isang ligtas na daanan. Tuloy lang, inutusan ni Lelia ang karwahe ng hayop na dumaan sa bagyo. Matapos dumaan sa bagyo, pumasok sila sa isa pang marine region na napapaligiran ng puting ambon. Mahirap makakita ng kahit anong lampas sa kanilang metro sa unahan niya. Tanong ni Lelia, nakikita mo ba ang makapal na ambon? James. Tumango si James at sinabing, Ma'am, may makapal at puting ambon. At mahirap makita ng malinaw. Paliwanag ni Lelia, ito na ang pangalawang checkpoint para makapasok sa ancestral land ng aming pamilya. Ang puting ambon ay magiging sanhi ng pagkawala ng isang pakiramdam ng direksyon. Kung ang isa ay hindi mula sa pamilya Tharguin, may ipit sila sa ambon, kahit papaano ay nalampasan nila ang bagyo sa labas. Gayunpaman, ang puting ambon ay bahagi lamang ng kapaligiran para sa mga miyembro ng aking pamilya. Sa isang matangkad na ngiti,
Itinuro ni Lelia ang karwahe ng hayop sa puting ambon. Makalipas ang halos 1 minuto, lumabas sila sa kabilang panig ng ambon. Sa kabila ng karagatan sa unahan, lumitaw ang isang isla. Isang misteryosong bilog ng liwanag ang nakapalibot sa isla. Maraming mga simbolo ang makikitang lumulutang sa loob ng liwanag, na ginagawang tila hindi kapani-paniwalang misteryoso ang isla. Nakatayo sa karwahe ng hayop. Tiningnan ni Lelia ang isla sa harap nila at ipinaliwanag. Iyan ang lupaing ninuno ng aming pamilya. Libo-libong taon na ang nakalilipas. Ang aming pamilya ay nanirahan sa isla na ito. May porma sayon na nagbabantay sa isla. Ayon sa alamat ng aming pamilya, ang aming ninuno ay umalis sa isla dahil siya ay gumuhit ng galit ng isang mabigat na kaaway. Kaya, iniwan nila ang lugar na ito upang protektahan ang mga susunod na henerasyon. Ang beast carriage ay patuloy na umuusad. Hindi nagtagal. Lumitaw ito malapit sa isla at hinarangan ng misteryosong bilog na liwanag. Itinaas ni Lelia ang kanyang kamay at marahang tinapik ang misteryosong liwanag na bilog. Siya ay isang miyembro ng pamilya Targuin. Kaya madali niyang masira ang mahiwagang porma sayon. Isang butas ang nabuo sa porma sayon. At madaling dumaan ang karwahe ng hayop. Huminto ang karwahe ng hayop sa open field. Bumaba sina Lelia at James sa karwahe. Ito ang lupang ninuno ng aking pamilya. Nanatiling desyerto ang isla matapos umalis ang pamilya. Isang matanda lamang ang nanatili upang bantayan ito. Ayaw niyang umalis at nanatili doon para protektahan ang isla. Inilibot ni James ang paligid. Ang isla ay mukhang medyo normal. At walang mukhang kakaiba. Let's go, James! Inabot ni Lelia ang kamay ni James at hinayla siya paarap. Hindi nagtagal, nagtungo sila sa malalim na isla. Sa kalaunan ay nakarating sila sa isang maliit na bagay. Mayroong isang napakalaking puno ng willow na may maliit na ibon na nakapatong dito sa gate ng nayon. Ang ibon ay may kapansin-pansin na pulang balahibo. Nang makitang lumalapit ang mga bisita, napangiti ito. Ito ang ancestral village ng aming pamilya. Pagkarating sa nayon, ipinaliwanag ni Lelia, libo-libong taon na ang nakalilipas. Ang mga ninuno ng aking pamilya ay nanirahan sa nayong ito. Bahagyang tumango si James at sinabing, "Ma'am, ang isla ay mukhang ordinaryo sa unang tingin. Ngunit mayroong maraming hindi pangkaraniwang bagay sa daan. Ito ay maliwanag na isang lugar na iniwan ng isang napakalakas na tao. Gayunpaman, iniwan ba niya ang kanyang legacy dito?" Umiling si Lelia at sinabing, "Hindi ako sigurado dyan. Ayon sa oral tradition ng aking pamilya, nag-iwan siya ng pamana para sa mga nakababatang henerasyon ng aming pamilya upang maakit sila sa isla. Huwag kaming maghanap sa isla para makita kung mahahanap namin ang mga biyayang iniwan niya sa amin. Bilang matatanda, gayunpaman, wala sa aming mga miyembro ng pamilya ang nakahanap nito kahit na pagkatapos ng lahat ng kanyang oras." "Ganoon ba?" tinanong siya ni James. "Ito ang lupaing ninuno ng iyong pamilya. Ang mga ninuno ng iyong pamilya ay nanirahan sa islang ito at dapat alam kung saan hahanapin ang mga biyaya." "Tama ba?" Bahagyang tumango si Lelia at sinabing, "Ang lupaing ninuno ng aking pamilya ay medyo ordinaryo at katulad ng ibang isla. Ang tanging espesyal ay ang grotto sa likod ng nayon." "Oh, may grotto." Napukaw ang atensyon ni James sa pahayag ni Lelia. Tinanong niya, "Anong uri ng grotto ito?" Paliwanag ni Lelia, "It's a bottomless grotto. Mula noong sinaunang panahon, ang mga miyembro ng aming pamilya ay pumupunta sa grotto upang subukan ang kanilang kapalaran sa paghahanap ng mana kapag sila ay nasa hustong gulang. Gayunpaman, palagi silang bumabalik na walang dala." Tanong ni James, "Kung gayon, ano ang espesyal dito?" Paliwanag ni Lelia, "Ipinasa sa bibig ng aming pamilya na may magical power na lilito sa grotto paminsan-minsan.
Isang liwanag ang lilito kasama ng mahiwagang kapangyarihan. Gayunpaman, ang kababalaghan ay mawawala pagkatapos na ang mga miyembro ng aking pamilya ay pumasok sa grotto. Sa madaling sabi ni Lelia tungkol sa grotto sa likod ng nayon. Sa madaling salita, ito ay isang lugar na puno ng mahika, misteryo, at hindi kilalang mga lihim. Maraming mga alamat tungkol sa lugar na ito ang kumalat sa pamilya Targaryen. Nag-iwan din daw ng walang kapantay na signature martial arts skill ang kanilang ninuno. Sa mga kamay ng isang tao, ito ay magpapahintulot sa kanilang lakas na bumuti ng maraming beses. Napag-usapan na may malaking kapalaran na nakatago sa loob ng grotto. Hindi mabilang na mga alamat tungkol sa grotto ang naipasa sa henerasyon. Pumasok na tayo sa loob ng village. James. Inakay ni Lelia si James sa nayon. Maraming mga simpleng gusali sa loob ng nayon. Gayunpaman, sila ay pagod na, at maliwanag na walang nakatira sa kanila sa loob ng mahabang panahon. Maya-maya, may lumapit sa kanila na matandang lalaki. Bahagyang nakayuko ang likod ng matanda. Nakasuot siya ng kulay abong balabal at naglakad na may dalang tungkod. Sa tabi, siya ay isang batang babae mga 17 hanggang 18 taong gulang. Sir Sylvester. Lumapit sa kanya si Lelia at magalang na binati. Tumingin siya sa direksyon ni James at nagpaliwanag. Ito ang matanda ng aming pamilya na nagbabantay sa lupaing ninuno. Ang kanyang pangalan ay Sylvester Targaryen. Sinabi sa akin ni Itay na 1,000 taon nang binabantayan ni Sir Sylvester ang lugar na ito. Tumingin si Sylvester kay Lelia, at gumuhit ang ngiti sa kulubat niyang mukha. Lelia, hinayla ni Lelia si James at nagpakilala. Sir Sylvester, this is James. Siya ang tagapagligtas ng aming pamilya. Kamakailan, ang aming pamilya ay sumailalim sa isang krisis at iniligtas niya kami mula sa kapahamakan. Kung hindi siya dumating, nalipol na ang pamilya namin. Upang mabayaran si James para sa kanyang negong iligtas buhay na biyaya, hiniling sa akin ng aking ama na dalhin siya sa paligid ng aming lupaing ninuno upang makita kung makakamit niya ang anumang bagay na may halaga para sa kanyang sarili. Nang marinig ito, tumingin si Sylvester kay James na may kakaibang ekspresyon. Nawala ang kakaibang tingin sa sumunod na segundo. Na may ngiti sa kanyang kulubat na mukha. Sinabi niya, I see. Biglang may naalala si Lelia at nagtanong. Sir Sylvester nga pala, sa katapusan ng paglitaw ng selyo. Ang pamana ng aming pamilya ay nagpakita ng kanilang mga pangitain. Nakakonekta ba sa selyo ang jade pendant ng pamilya natin? Kabanata 2155. Ang taong may pinakamataas na seniority sa pamilya Targaryen ay si Sylvester. Siya lang ang taong posibleng makasagot kung may kinalaman ang jade pendant sa selyo. Umiling si Sylvester at sinabing, hindi rin ako sigurado. Ang ating kasaysayan ay nagkapira-piraso. Ang alam ko lang na ang jade pendant ng pamilya namin ay one of a kind at isang malaking sekreto ang dapat itago sa loob nito. Kahit si Sylvester ay hindi alam ang sekreto ng jade pendant. Sige, nadismaya si Lelia ngunit hindi na siya pinili para sa karagdagang sagot. Iniba niya ang usapan. Sinabing, Sir Sylvester, dalhin muna natin si James sa grotto. Juliana. Dalhin mo sila doon. Bilin ni Sylvester sa babaeng katabi niya. Siya ay medyo bata pa. Mga 17 hanggang 18 taong gulang. Simpleng-simple lang ang suot niya at nakasuot ng asul na damit. Kahit na siya ay tila isang magsasaka. Siya ay kaibig-ibig. Oo, Lolo. Tumingin si Juliana kina Lelia at James. Sinabing, this way, please. Inakay niya silang dalawa papunta sa likod ng nayon. Sa likod ng nayon ay nakatayo ang isang bulubundukin. Ang lupa ay puno ng gusot na mga ugat sa mga landas ng bundok. At ang mga puno ay nakakaharang sa araw.
Nagkalat din ang lupa ng tambak ng mga nalaglag na dahon. Umalangaw-ngaw sa hangin ang mga kaluskos habang humahakbang sila sa mga nalaglag na dahon. Ang puting ambon ay lumabas mula sa mga dahon. Naglakad sila sa mga kalsada sa bundok ng halos 10 minuto. Sa wakas, lumitaw ang isang bangin sa linya ng paningin ni James. Sa ilalim ng bangin, mayroong isang natural na kuweba. Ito ay medyo maliit at halos 5 metro ang taas at 3 metro ang lapad. Hindi nagtagal, nakarating sila sa pasukan ng kuweba. Ipinaliwanag ni Lelia, ito ang grotto. James. Napatingin si James sa pasukan ng grotto. Napakadilim sa loob, at wala siyang makita, kahit na siya ay isang magsasaka na may mahusay na paningin. Hindi niya makita kung ano ang nasa loob ng grotto. Sa isang tabi, paliwanag ni Juliana, nakarating na kami sa grotto. Lelia and James, you two can go in. I won't go with you guys. But remember to be careful while inside. Napakalalim ng grotto, at paliko-liko ang mga landas. Kaya, madaling mawala sa loob doon. Sumagot si James, salamat sa paalala. Naintriga siya sa grotto sa lupaing ninuno ng mga Targuin at ang nakatagong lihim nito. Walang pag-aalinlangan. Humakbang siya sa grotto. Sinundan siya ni Lelia. Matapos makapasok sa grotto, medyo walang laman at napapaligiran lamang ng ilang kakaibang stalactites. Ang lupa ay puno ng mga lubak at resulta. Nang makapasok sila sa grotto, isang malamig na simoy ng hangin ang hamampas sa kanila. Sa kabila ng pagiging makapangyarihang martial artist, nakaramdam pa rin siya ng lamig, na para bang nasa loob siya ng napakalamig na kailaliman. Malamig dito, hindi napigilan ni James na kiligin. Agad na ipinaliwanag ni Lelia, ito ay dahil mayroong isang napakalamig na kailaliman sa loob ng grotto. Napuno ng malamig na enerhiya. Nakita ko, hindi nakapagtataka. Bahagyang tumango si James at hindi na masyadong nag-isip. Tumingin sa polikulikong mga landas. Tinanong niya, saang daan tayo dapat pumunta? Bahagyang umiling si Lelia at sinabing, hindi ko alam. Ang grotto na ito ay napaka-magical. At ang mga landas ay patuloy na nagbabago. Ang nakikita mo ngayon ay magbabago sa oras na makalabas tayo sa grotto. Gulat na tanong ni James. Ganoon ba kababalaghan? Tumango si Lelia at sinabing, oo, napaka-magical. Dahil dito, darating ang mga miyembro ng ating pamilya sa pagtanda upang hanapin ang malaking kayamanan. Kahit na ito ay himala, walang sino man ang nakahanap ng mana kahit na pagkatapos ng mahabang panahon. Pagkaraan ng ilang oras, walang nag-abala na bumalik sa kabila ng pagiging mahiwagang nito. Tinukso ng pambihirang grotto ang kuryosidad ni James. Nasa kanya ang celestial abode. At dalawang makapangyarihang tao ang umiiral sa loob nito sina Nova at Sophie. Kabanata 2156. Sa patnubay mula sa dalawang babae. Maaaring makakuha siya ng ilang uri ng biyaya sa grotto. Tumingin siya kay Lelia at nagtanong, paano kung maghiwalay tayo? Dahil sila ay nasa lupang ninuno ng mga Targuin. Ayaw niyang manatili kay Lelia. Kung mahahanap niya ang legacy sa loob ng grotto, hindi may iwasang pukawin ang sama ng loob ng kanyang pamilya. Bagamat hindi siya natatakot sa tunggalian, nais niyang iwasan ito hanggat maaari. Oo naman, marahang tumango si Lelia. Pagkatapos, naglakad si James papunta sa isa sa mga sipi. Naglakad si Lelia sa kabilang direksyon. Natagpuan ni James ang maraming daanan habang lumalakad siya ng mas malalim sa grotto. Hindi siya sigurado kung saan siya pupunta. Nova. Matapos humiwalay kay Lelia, tinawag niya ang spirit tool ng celestial abode. Hindi nagtagal, isang boses ang tumugon sa kanyang isipan. Yes, Master, sabi ni James. Nakarating na ako sa lupang ninuno ng mga Targuin.
Ito ay isang napaka-kaakit-akit na lugar. Nalaman ko na ang lugar na ito ay iniwan ng isang makapangyarihang ninuno nila. Alam mo ba kung mayroong anumang mga biyaya sa loob ng lugar na ito? Sa sandaling iyon, nakatayo si Nova sa mga tarangkahan ng City Lord's Mansion at kitang-kita niya ang eksena sa labas. Sandali lang. Hayaan mong i-scan ko ang lugar. Nagsimulang malasahan ni Nova ang paligid. Maya-maya, nanlaki ang mata niya sa gulat. Guro, may kakaiba sa lugar na ito. Ito ay isang pambihirang paghahanap. Tuwang-tuwa si James at sinabing, anong klaseng pagpapala ito? Sumagot si Nova, ang lugar na ito ay talagang naiwan ng isang makapangyarihang tao. Ang kanyang lakas ay kapantay ng kay Emperor Jabari. Nararamdaman ko na ang lugar na ito ay isang magandang pormasayon na may maraming nakatagong transcendental na mga bagay. Lalong natuwa si James at hinimok si Nova na ipaliwanag. Anong uri ng mga bagay? Sabi ni Nova, napaka-intricate ng formation. Dahil hindi ako sanay sa paggawa ng mga pormasayon. Hindi ko sila masisira. Gayunpaman, nararamdaman ko ang isang malakas na sigla na nagmumula sa kailaliman ng grotto. Pagkatapos ng maikling sorpresa, nagtanong si James, ang ibig mong sabihin ay may makapangyarihang tao sa loob ng grotto na ito? Hindi masyado, paliwanag ni Nove, bagamat malakas ang sigla nito. Nasa malalim na pagkakatulog. Kung hindi ako mali, maaaring ito ay isang inapo ng isang sinaunang nilalang. Ito ay natatakan sa loob ng grotto na ito at hindi pa napipisa. Isang hindi pa napipisa na inapo ng isang sinaunang nilalang. Natigilan si James. Sagot ni Nova, oo, si Sophie ay higit na marunong sa mga pormasayon. Dapat mo siyang tulungan. Matapos sagutin si James, tumahimik si Nova. Makalipas ang ilang segundo, isang puting liwanag ang sumabog mula sa ring sa daliri ni James. Pagkatapos, bumungad sa kanya ang isang magandang babaeng parang diyosa na nakasuot ng puting damit. Ms. Sophie. Nang makitang lumitaw si Sophie sa kanyang harapan, natigilan si James. Tinanong niya, maaari kang umalis sa Celestial Abode. Naningkit ang mga mata ni Sophie at sinabing, may dahilan ba kung bakit hindi ko magawa? Hindi nagawang pabulaanan ni James ang kanyang sinabi. After a few seconds, tumawa si James. Ang galing. Ito ang pinakamahusay. Sa hinaharap, matutulungan mo akong harapin ang mahihirap na kaaway. Sa piling mo, hindi ako dapat matakot sa sinuman. Kahit na ito ay isang sage o ang makapangyarihang kalaban mula sa Sealed Realm. Magagawa mo silang tanggapin ng madali. Tama ba? Muling iginala ni Sophie ang kanyang mga mata at sinabing, makakalimutan mo ang ideyang iyon. Ang aking mga aksyon ay limitado sa labas ng tirahan dahil sa ilang mga paghihigpit. Makakatulong lang ako sa iyo ng hindi direkta sa pamamagitan ng pagtuturo sa iyo ng signature martial arts skills. Kung ako mismo ang tutulong sa iyo, kailangan kong harapin ang karma ng mga pagkilos na iyon. Nalilitong tanong ni James, anong ibig mong sabihin? Anong klaseng karma? Hindi mo na kailangang intindihin sa ngayon. Kapag malakas ka na, natural na darating ito sa iyo. Kabanata 2157. Ipinaliwanag ni Sophie na hindi niya ipinapadala si James na patayin ang kanyang mga kaaway. Dahil mayroon siyang malaking ranggo. Ang bawat aksyon niya ay may malaking kahihinatnan. Lahat ng ginawa niya ay magreresulta sa chain reaction. Ang karma na dulot ng mga kahihinatnan na ito ay magiging malaki. Kaya niyang pasanin ang ilan sa mga ito ngunit hindi lahat. Masyadong interesado si James sa paksa. Gayunpaman, tumanggi si Sophie na magpaliwanag pa. Sinabi lang niya na kulang pa siya sa maraming aspeto. At dahil dito, hindi na niya kailangan pang malaman ang tungkol dito. No choice si James kundi sumuko pansamantala. Tumingin siya kay Sophie, nakasuot ng puti, at curious na nagtanong.
Ms. Sophie, ano ang iyong kasalukuyang ranggo? Gaano ka kalakas? Nakangiting tugon ni Sophie ngunit hindi sinagot ang tanong ni James. Anong ibig mong sabihin? Kumunot ang noo ni James. Sagot ni Sophie, maraming beses ko nang sinabi sa iyo. Hindi mo na kailangang intindihin ang mga bagay na ito. Ngayon na, kapag bumuti ang iyong lakas, natural na mauunawaan mo ang lahat. Pagkatapos magsalita, inis ka niya at pinakiramdaman ang paligid. Maya-maya, sumimangot siya at sinabing, pambihirang porma sayon. Ang taong nag-aayos ng pormasyong ito ay kailangang napakalakas. Kahit na si Emperor Jabari ay personal na narito ngayon. Matatagalan para masira niya ang pormasyong ito. Huwag na lang ako. Si James ay think time na nagtanong. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Unti-unting lumuwag ang nakakunot na mga kilay ni Sophie. Pagkatapos, nakangiting sabi niya, bagaman hindi mo makuha ang core item sa loob ng formation sa ngayon. Ang organismo na binanggit ni Nova ay nasa pinakalabas na periphery ng formation. Bagamat protektado pa rin ito sa loob ng formation. Ang pagharap dito ay isang piraso ng cake. Hindi mapigilan ni James na magtanong. Ano ang organismo na ito? Nag-isip sandali si Sophie at sinabing, hindi ako sigurado, baka supling ito ng mga alagang hayop ng dating powerhouse. Let's go check it out. Pagkatapos magsalita, umalis na si Sophie. Sumunod naman si James sa likod niya. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagkusa si Sophie na hawakan ang kamay ni James. Anong ginagawa mo? Ms. Sophie. Bahaging kinabahan si James. Pinagalitan siya ni Sophie. Don't get the wrong idea. Ang lugar na ito ay puno ng mahika. At kung hindi kita mahawakan, hindi ka makakalagpas sa porma sayon kahit na ginugol mo ang iyong buong buhay sa pagsubok. Oh, saka lang nakahinga ng maluwag si James. Kinalagkad siya ni Sophie sa likod niya at nagpatuloy sa paglalakad. Nagpatuloy sila ng mas malalim sa kailaliman ng grotto. Sa sandaling ito, nagsagawa si Sophie ng isang mahiwagang kilo at sinira ang ilan sa mga simpleng porma sayon. Kahit na ang mga porma sayon ay simple para kay Sophie, ang mga ito ay lubhang masalimuot at mahirap maintindihan para kay James. Makalipas ang kalahating oras sa grotto, nakarating ang dalawa sa isang bahay na bato. Huminto si Sophie at tumingin sa bahay na bato noon, na nagsasabing, nararamdaman ko ang malakas na enerhiya na naramdaman ni Nova na nagmumula sa loob. Kung ganoon ano pang hinihintay mo? Bilasan mo at pasukin mo na. Naiinip na sabi ni James. Lumingalinga si Sophie saglit. Saka minsan umatras. Tumalon siya sa ilang metro sa hangin. At isang misteryosong simbolo ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang mga kakaibang simbolo ay isa-isang nagkatotoo at naglaho sa paligid. Lumitaw ang mga hindi nakikitang ripples sa kanilang paligid. Makalipas ang 10 segundo, may lumabas na pintong bato. Bumaba si Sophie sa lupa. Pinagsalikop ang kanyang mga kamay. At nakangiting sinabing, okay, tapos na. Tara na sa loob at tingnan natin. Nanguna siya at pumasok sa bahay na bato. Kabanata 2158. Sumunod naman si James sa likod niya. Maluwag at maliwanag ang loob ng bahay na bato. Sa loob ng bahay, may napakapambihirang porma sayon. Hindi ito maintindihan ni James ngunit nakita niya ang hindi mabilang na mga misteryosong simbolo na pinagsama-sama upang makabuo ng kakaibang pattern. Sa gitna ng kakaibang porma sayon ay isang itlog. Malaki ang itlog, may diameter na 1 metro. Ang eggshell ay purple, at ilang misteryosong purple na karakter ang dumulas sa paligid ng eggshell. Nang malapit na siya sa bahay na bato, naramdaman ni James ang isang malakas na puwersa. Nang makita niya ang itlog, pakiramdam niya ay nakatagpo siya ng isang malaking halimaw. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay hindi gaanong mahalaga.
Curious na tanong ni James. Ano ito? Matagal itong tinitigan ni Sophie. Ang kanyang ekspresyon ay unti-unting naging mataimtim. At huminga siya ng malalim. Anong mali? Tanong ni James. Inayos ni Sophie ang kanyang sarili at sinabing, hindi ko talaga akalain na makakita ako ng ganoong hindi maipaliwanag sa loob ng grotto na ito. Hindi maipaliwanag. Pagkatapos ng maikling pagkabigla, tanong ni James. Ms. Sophie, huwag kang magpatalo. Ano ba talaga ito? Itlog. Sa isang komplikadong ekspresyon, sinabi sa kanya ni Sophie. Ito ay isang gorger. Nagulat si James. Isang gorger. Naguguluhan siya. Ano ang nilalang na ito at bakit ito nang hihingi ng matinding ekspresyon mula kay Sophie? Dahan-daang tumango si Sophie at nagpaliwanag. Sa pagkakaintindi ko, isa itong kasuklam-suklam na hayop. Kilalang-kilala ito noong sinaunang panahon. Kayang-kaya nitong lemunin ang kahit ano. Noong bata pa ako, minsang sinabi sa akin ni Emperor Jabari na ang mga nauna sa gorger ay maaaring maabot ang pinakamataas na antas ng paglilinang. Nagawa nilang lumapit ng husto sa tugatog ng paglilinaw. Bahaging natarante si James. May magagawang maabot ang pinakamataas na antas ng paglilinaw. Maaari silang malapit sa tuktok ng paglilinang. Ano ang kaharian na ito na tinutukoy ni Sophie? Isip ni James. Bagamat hindi siya sigurado kung ano ang ibig sabihin nito, masasabi niya na si Gorger ay isang makapangyarihang pag-iral mula sa kanyang mga salita. Ang hinalinhan ng Gorger ay dapat na isang walang katulad na makapangyarihang nilalang na lampas sa Emperor Jabari, na isang emperor rank. Napakaswerte mo, James. Nilingon ni Sophie si James na hirap pa ring i-proseso ang lahat at sinabing, I can sense this. Mapipisa na si Gorger. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay nakatatak na dito. Naghihintay ng pagkakataong mapaisa. Ang panahong ito ay ang perpektong oras para ito ay lumitaw sa mundo. Kasalukuyan tayong nasa isang napakatalino na edad kung saan isisisi ang hindi mabilang na makapangyarihang mga mandirigma. Noong sinaunang panahon, ang mga savant na nadama na sila ay ipinanganak sa maling panahon ay pipiliin na i-seal ang kanilang sarili at maghintay ng ilang oras upang bumalik sa mundo. Gusto ng taong nagbuklod sa gorger dito na maipanganak ito sa panahong ito. Hinawakan ni James ang kanyang ilong at sinabing, kung gayon, ano ang kinalaman nito sa akin? Bakit mo sinabing maswerte ako? Inilibot ni Sophie ang kanyang mga mata at sinabing, gago ka ba? Ang gorger ay hindi pa napisa at mangangailangan ng dugo para mapaisa. Maaari mong gamitin ang iyong dugo upang matulungan itong mapa. Pagkatapos, kikilalanin ka nito bilang Panginoon nito pagkatapos nitong ipanganak. Sa hinaharap, walang sinuman sa mundong ito ang maglalakas loob na tumayo laban sa iyo kung nasa iyo ang gorger. Nang marinig ito, nabighani si James. Hindi niya maiwasang magtanong, ginagamit ko ba ang dugo ko para tumulong sa pagpisa? Ngayon na. Paano ko ito gagawin? Sandali lang. Let me break the formation on the eggshell muna. Pagkatapos magsalita, iniunat ni Sophie ang kanyang mga payat na daliri. Ilang misteryosong simbolo ang lumabas sa kanyang kamay at natunaw sa kabibi. Ang mga porma sayon sa paligid ng mga kabibi ay unti-unting nawala. Pagkatapos ng lahat, sinabi ni Sophie, sige, tapos na. Tanong ni James, ano ang dapat kong gawin? Sabi ni Sophie, napakasimple. Gumawa ka lang ng sugat sa iyong daliri at ilagay ang iyong dugo sa balat ng itlog. Sige, tumango si James. Saka naglakad papunta sa lilang itlog. Pagtayo sa harap nito, kinagat niya ang daliri, at tumulo ang dugo niya sa lilang itlog. Kabanata 2159. Natunaw ang dugo ni James sa balat ng itlog at nasipsip dito. Nawala ng walang bakas. Sa sandaling iyon,
Isang malakas na puwersa ang nagmula sa loob ng balat ng itlog at mabilis na hinigop ang dugo ni James. Masyadong maraming dugo ang nawala kay James sa maikling panahon. Namutla ang mukha. Nagpakita siya ng mga senyales ng paghimatay at gusto niyang bawiin ang kanyang kamay. Gayunpaman, ang puwersa na nagmumula sa kabibi ay malakas. At hindi niya mabawi ang kanyang kamay. Unti-unti na siyang nahihilo. Nang malapit nang mamatay si James, nawala ang puwersa, at nauna siyang bumagsak sa lupa. Wala man lang siyang lakas para bumangon. Pinakilos niya ang kanyang true energy. Ang kanyang true energy ay umikot sa kanyang katawan. At na-activate niya ang regeneration ability sa kanyang dugo. Pilit na bumangon si James. Saka umupo sa lotus position sa lupa habang nakatitig sa kabibi. Sa harap mismo ng kanyang mga mata, nagsimulang magningning ang itlog na may nakasisilaw na lilang liwanag. Basag, tulala, narinig ni James ang tunog ng itlog na nagsisimula ng mapaisa. Lumitaw ang mga bitak sa balat ng itlog. At ang lilang liwanag ay kumikinang mula sa loob. Tinitigan din ni Sophie ang itlog. Sa sandaling iyon, alam niyang malapit nang ipanganak ang Gorger. Na matagal nang natatakan. Ito ang supling ng isang makapangyarihang nilalang. Kapag ito ay ipinanganak, ito ay mag-uutos ng pambihirang lakas. Kung gaano kalakas ang Gorger, walang ideya si Sophie. Sa dalawang pares ng nagbabantay sa ilalim ng mga mata, kumalat ang mga bitin sa buong balat ng itlog. Nagmukha itong basag na salamin at ang ibabaw nito ay ganap na natatakpan ng siksik na parang web na mga bitik. Biglang nagmula ang mga kakaibang tunog sa loob ng kabibi. Parang tinutusok ng balahibo ang kabibi. Crow! Isang malinaw na sigaw ang umalangaw sa bahay na bato. Ang balat ng itlog ay ganap na nabasag at nakakalat sa buong lupa na parang mga lilang fragment. Pagkatapos, isang kakaibang nilalang ang lumipad na palabas. Tinitigan ni James ang napakagandang nilalang. Ito ay may anyo ng isang nilalang na ibon at natatakpan ng mga balahibo ng lila sa buong katawan. Mayroon din itong mga pares ng mga pakpak na puno ng mararangyang balahibo ng amethyst. Ay ito ba ang Gorger? Nanlaki ang mga mata ni James. At nawalan siya ng masabi. Nagulat na siya sa kanila ay hindi kapani-paniwalang maganda. Tumingin ang ibon kay James. Ito ay may maliwanag at malinaw na mga mata. At isang lilang kinang ang sumilay mula sa mga mata nito. Nakaramdam ito ng pamilyar na aura mula kay James at nararamdaman ang koneksyon nila sa pamamagitan ng dugo nito. 2/3. Bagamat kakapanganak pa lang ng Gorger, ito ay napakatalino na. Lumipad ito papunta kay James at umikot sa kanyang ulo. Huni ng malamig. Naramdaman din ni James ang tuwa ng Gorger. Tumayo siya at iniunat ang kanyang kamay upang haplasan ang magandang purple na bahahibo nito. Habang nakangiti, hindi ko akalain na magiging ganito kaganda ito. Tumingin si Sophie sa Gorger at nakangiting sinabi. Sa wakas ay ipinanganak na ito. Mula pa sulong. Dapat mong tretuhin ng mabuti ang Gorger. James, magsisilbi itong mabuti sa iyo. Tumango si James at sinabing, talagang gagawin ko. By the way, alam mo ba kung gaano ito kalakas? Nararamdaman ko na medyo malakas ito. Magiliw na ngumiti si Sophie. Iniba ang usapan, at sinabing, kung wala ka ng kailangan sa akin, babalik ako sa Celestial Abode. Maaari kang bumalik sa parehong landas. Tulad ng para sa iba pang mga kayamanan sa loob ng pormasayon. Hindi ka karapat dapat na makuha ang mga ito ngayon. Kapag malakas ka, maaari mong subukang muli sa hinaharap. Pagkatapos magsalita, kumaway siya kay Gorger at sinabing, Munting Gorger, dapat kang sumama sa akin sa Celestial Abode. Dinadala mo ito sa Celestial Abode. Natigilan si James. Tumango si Sophie at sinabing, ito ay nasa mahinang kalagayan ngayon. Aabutin ng ilang oras para lumaki ito. Dadalhin ko ito sa Celestial Abode.
Pagkatapos nitong lumaki at lumakas, ibabalik ko ito sa iyo, ito ang pinakamagandang opsyon para sa ating dalawa. Naunawaan ng Gogger si Sophie at lumingon kay James. Hinaplos ni James ang mga balahibo nito at masayang sinabing, "Go on." Pagkatapos, binuksan niya ang Celestial Abode, na pinayagan sina Sophie at ang Gogger na dalhin ang kanilang sarili dito. Hindi na siya nagpatuloy at mabilis na bumalik sa parehong ruta. Hindi nagtagal, umalis siya sa grotto. Paglabas niya ay naghihintay na sa kanya si Lelia sa labas. Kabanata 2160. Nang makitang lumabas si James, lumapit siya at nagtanong, "Kumusta, James? May swerte ka ba?" Bahagyang umiling si James at sinabing, "Hindi. Matagal akong naglibot sa grotto pero parang nadidisorient ako sa mga daanan. Kaya hindi na ako naglakas loob na mas lalo pang lumalim. Sa huli, tumalikod ako. Ayos lang." Ngumiti si Lelia at inaliw siya. Mula noong sinaunang panahon, marami sa mga miyembro ng pamilya ko ang pumunta sa grotto. Ngunit wala sa kanila ang nakatagpo ng bunga ng kanilang paglalakbay. Dahil wala tayong nakita, bumalik tayo. Tumango si James. Sige. Wala siyang sinabi tungkol kay Gogger dahil ayaw niyang magdulot ng kaguluhan. Sa pangunguna ni Juliana, umalis sina James at Lelia sa grotto. Hindi nagtagal, bumalik sila sa ngayon. Naghintay si Sylvester sa buong oras na ito. Nang makita silang bumalik, lumakad siya at tinanong ng may malumanay na ngiti, "Paano nangyari? May hanap ba kayong dalawa?" Marahang umiling si Lelia at bumantong hininga, na nagsasabing, "Hindi kami nagtagumpay." Nakangiting sabi ni Sylvester, "Bagaman sinasabing may magagandang boon sa grotto, hindi ito makakatulong kung hindi mo sila mahahanap. Marahil hindi ito ang tamang oras para dito. Kapag tama na ang sandali, ang mga biyayang ito ay natural na maghahayag ng kanilang sarili." Bilang isang Targuin, sigurado siyang maraming kapalaran sa loob ng grotto. Gayunpaman, wala silang magagawa kung hindi nila ito mahanap. Nilingan niya si James at masayang nagtanong, "Ano naman sa iyo, Mr. Hayden?" Nagkibit balikat si James at sinabing, "Wala rin akong swerte." Nakangiting nakatingin si Sylvester kay James. Dahil sa ngiti niya, nakonsensya si James. Posible bang may alam siya? Napaisip si James sa sarili. Gayunpaman, itinikom niya ang kanyang bibig. Hinawakan ni Sylvester ang kanyang tungkod at hinaplos ang kanyang balbas. Pagkatapos, walang pakialam niyang sinabi, "Ang lugar na ito ay hindi napapansin ng aming pamilya. Mayroong isang alamat sa aming pamilya na mayroong walang kapantay na powerhouse sa isang tiyak na punto sa kasaysayan. Ang kanyang lakas ay sinasabing pinakadakila sa mundo noong panahong iyon." Buong oras ay may ngiti sa labi ni Sylvester. Hindi maintindihan ni James ang ibig sabihin ng kanyang mga sinasabi. "Aalis muna kami, Sir Sylvester." Nakangiting palem ni Lelia. Tumango si Sylvester. Sige. Hindi na nagtagal si Lelia at inakay na si James. Pinaalis sila ni na Sylvester at Juliana sa pasukan ng nayon at pinanood silang umalis. Maya-maya pa ay unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Sylvester at napalitan ng mapait na ekspresyon. "Lolo," ibinuka ni Juliana ang kanyang mga labi at mahinang sinabi, "May mga abnormal na pagbabago sa pagbuo." Bahagyang tumango si Sylvester at sinabing, "Dahil may nagbago, tiyak na nailabas ito ng kaukulang aksyon. Ang karma ng pakikisangkot sa mga usapan ng ating pamilya ay maaaring bumalik upang kagatin siya balang araw." Nagbitaw siya ng napakalalim na salita. Tanong ni Juliana, "Ano ba talaga ang nakuha niya sa grotto?" "Lolo," tahimik na sinabi ni Sylvester, "lahat ng bagay sa sansinukob na ito ay nakatadhana. Ang lahat ng ito ay nakatakdang mangyari mula pa noong una. Juliana, hindi na kailangan pang protektahan ang nayon. Ilalayo kita sa kaawa-awang lugar na ito."
Sige po, Lolo. Bagamat hindi masyadong sumunod si Juliana, pinili niyang huwag nang magtanong. Sa sandaling iyon, nakaalis na sina James at Lelia sa isla sakay ng beast carriage. Matapos dumaan sa kanilang pormasayon, muli silang lumitaw sa itaas ng karagatan. Nakaupo sa karwahe ng hayop. Nagtanong si Lelia, aalis ka ba pagkatapos mong makuha ang pagkain? James. Tumango si James at sinabing, oo, kanina pa ako malayo sa Earth at wala akong ideya kung ano ang nangyayari doon. Kailangan kong bumalik sa lalong madaling panahon. With a bright smile, Lelia said, you should head back first. James. Kapag ang selyo ay ganap na nabuksan, ang lupain ng tabal ay magsasama sa lupa. Kapag nangyari iyon, ang ating mundo ay magiging isa at pareho. Maaari na talaga akong dumaan sa selyo ngayon. Ngunit ang mga nasa Earth ngayon ay mga mapagmataas na powerhouse. Mamamatay lang ako sa kawalan kung pupunta ako ngayon. Pinakamabuting manatili akong ligtas sa lupain ng tabal.